In this video, mag-a-apply tayo ng TIN number online gamit lang ang Orus. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling hinihingan tayo ng TIN number, yun nga lang wala pa talaga tayong TIN, pwede tayo mag-apply online. At may pipiliin tayong user type transaction para dyan. Later on, mas pag-usapan natin kung ano ba yung bagay para sa'yo dito. For now, umpisahan muna natin kung paano ba makapunta dito sa website ng Orus. Pwede nyo i-open yung Google Chrome ninyo at i-search ang Orus o pumunta sa website directly, orus.bir.gov.ph. Ganito yung pinakamaniging itsura niya. Kung gamit nyo naman yung cellphone ninyo at sa Google Chrome na app ninyo, pumunta sa website orus.bir.gov.ph or i-search ang Orus, makikita nyo ito. Ganito yung itsura niya. Ang kailangan nyo lang gawin ay new registration and then as an individual. Reminder lang na dapat wala pa kayong TIN number sa pag-a-apply ng TIN. Bakit? Kasi may karampatang criminal liability kapag meron kayong more than one TIN number. Kung sakaling gusto nyo i-double check kung may TIN number na ba kayo, pwede nyo i-check yung page or channel namin o yung link ay nasa description sa bandang baba. Also, pwede nyo rin i-check itong TIN inquiry kung saan mag-provide kayo ng mga details katulad nito para malaman kung meron na ba kayong TIN number. At dahil mas malaki yung view sa computer, proceed tayo gamit yung computer. Pero again, kahit cellphone or computer ang gamit nyo, tablet or laptop, basta nasa tamang website ng Orus, pareho lang yung magiging proseso at requirements. Kapag nasa website na, i-click lang tong new registration and then as an individual. Andito, create an account. Kapag sa cellphone, scroll down nyo lang and then ito na yung create an account. Makikita nyo yung Orus Terms of Service and User Agreements. Scroll down lang at i-check itong I have read. Ganito naman yung itsura niya sa computer. Click ko yung agree. Pansin nyo, pareho lang yung pinakalaman niya. Register as taxpayer. Dapat kung sino yung may kailangan ng TIN number, siya yung gagawa nito. Hindi pwede yung tax agent. Please select an option sa atin without existing TIN. At katulad ng sabi natin kanina, magiging criminally liable kayo, which is meron siyang fine or penalty kapag nagkaroon ng more than one TIN number. Click natin yung I agree, user type transaction, get TIN for foreign national. Kung sakaling foreigner ka at kailangan mo magtrabaho sa Pilipinas or meron kang business transaction dito na nangangailangan ng TIN number, ito yung pipiliin mo. Kung sakali naman na nag-register ka as professional, halimbawa, graphic artist, kumikita ka based na rin sa skills mo, ito yung kailangan mong i-apply. Kasama na rin dito yung mga doctors, professionals like lawyers, o yung mga freelancer, ito yung dapat na piliin. Maging yung mga content creator na magre-register as a business, pwedeng ito rin yung piliin. Tandaan lang na kapag nag-register ka as a business, meron pang gagawing business registration sa BIR, and then quarterly, annually, meron na ring tax filing para dyan. So, kumbaga, first step lang talaga yung TIN number para dito. Kapag naman single proprietorship, consider na to as may trade name ka. Pwedeng meron kang shop or store, single proprietor yon. Or pwede rin naman professional. Pero ayaw mong gamitin yung name mo as business name. Instead, gusto mo ng trade name, katulad ng Maria de la Cruz Consultancy. Dahil may consultancy siya, consider na siya as trade name, kaya single proprietorship ang pipiliin mo. Kapag single proprietorship, kailangan ng DTI, business name or trade name nga. Pwede rin naman combination ng dalawa, professional or single proprietorship, nag-render ka ng service at meron ka ring online shop, ito yung pipiliin mo. Para naman sa Get TIN for Filipino citizen, halimbawa wala ka namang negosyo or hindi ka mag-register ng business sa BIR, hindi ka rin mag-a-apply ng mga mayor's permit katulad niyan, basically, nangangailangan lang ng TIN number para sa mga transaction na gagawin mo sa gobyerno. Halimbawa, para sa passport, para sa driver's license, para sa application ng scholarship, or pag-open ng mga bank accounts na nangangailangan ng TIN number, ito yung pipiliin. One-time taxpayer, kasama na rin dito kung sakaling merong involved na inheritance or magbebenta ng property at kailangan ng TIN number para dyan, ito rin yung pipiliin mo. Basically, kung hindi ka pasok dito, walang business, hindi rin foreign national, hindi rin OFW, at nangangailangan ng TIN number for your transaction, pwedeng ito na yung piliin under EO98. Ito namang huling option ay para sa mga OFW o yung mga Pilipino na wala dito sa Pilipinas pero gustong gumawa ng transaction na nangangailangan ng TIN number.
Halimbawa, may gagawing negosyo at nagre-require nga ng SIN number, ito yung magandang piliin para dyan. Para sa iba't ibang mga example o halimbawa nito, meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video. Baka napasama doon yung profession ninyo o yung specific na case ninyo, pwede nyo i-check yung page or channel namin o yung link ay nasa bandang baba. Ngayon, piliin natin tong Get SIN for Filipino Citizen, EO98. Click ko yung OK. And then, taxpayer type. Piliin natin yung one-time transaction. Click ko yung OK. Mapapansin nyo, ito yung definition niya. One-time transaction, pwedeng applicable siya sa pagbili ng mga property, donation, mga sasakyan, o iba pa dito. Pero kapag EO98, ito yung nangangailangan ng SIN number kasi nga meron kang ginagawang transaction mapa sa gobyerno man yan o sa mga private institution katulad ng bangko o meron kang application for tax treaty relief. Ito yung pwedeng i-apply. This time, ipoprovide na natin yung personal information natin. First name, middle name, last name, maging ibang info dito. Email address and password, kakailanganin. Gagamitin ito pang login na rin sa Orus. At yung email address natin, ito na rin yung pinakagagamitin natin na pang-transact sa BIR. Ibig sabihin, kapag may ginawa tayong updates or business registration, o may notification coming from BIR, itong email na to ang makaka-receive niyan, ito rin yung pangka-transact natin. That's why dapat active itong email, kayo lang yung nakaka-access. At na-fill up na natin, lahat ng may asterisk, required nga siya, nalagyan na natin ng info. By the way, for suffix, ito nga pala yung pagpipilian. Merong junior, senior, at iba pa. Sa atin, NA or not applicable. Civil status, may choices din, maging sa gender. Sa email address, andito yung reminder, click yung I acknowledge. Yung password, pwede nyong i-tap itong I icon para mabasa ninyo kung tama ba yung tinatype ninyo. Lastly, i-check itong I'm not a robot and then click register. Meron ditong notification na nagpadala na raw ng email doon sa email address natin. Huwag nyo munang i-close to kasi baka mamaya hindi nyo pala na-receive yung email. Standby lang muna dito, leave it open, and then i-check nyo na yung email ninyo. Sa akin, Gmail lang ginamit ko. Noong una, check ko yung inbox pero wala dito, yun pala nasa spam. Click nyo lang to, and then dapat i-check nyo tong not spam. Bakit? Kasi hindi nyo makiklik itong link. Kapag nasa inbox na siya or naklik nyo na yung not spam, mapupunta na siya sa inbox at itong verify your account, magiging clickable na siya or magiging link na siya. Click nyo lang yan and then ito na, congratulations, successfully nakapag-create na tayo ng Orus account. Wala pa yung SIN number dito, mag-a-apply pa lang tayo. Click OK and then log in gamit yung email address and password, check itong CAPTCHA and then click login. New registration ang gagawin natin. Pwede rin naman TIN inquiry kung saan ipoprovide nyo yung mga requirements para malaman ninyo kung may TIN number na ba kayo. So, new registration as an individual and then fill up registration form or 19044 form. 7 steps ang pagdadaanan natin, taxpayer information. May mga naka-grade out na dito kasi na-fill up na natin to or na-provide na natin to kanina. Scroll down sa bandang baba para makita yung iba pang mga hinihinging information katulad ng mother's maiden name, father's name, at contact number. Kapag na-provide na, i-click lang tong continue, residence address, click lang tong province para mamili na lang dito. Ito na yung kumpletong address natin, i-double check kung tama bago i-click yung continue. Purpose of TIN application. Nakadepende ito sa pinili natin kanina. Dahil taxpayer one-time transaction ang pinili natin under EO98, click na lang daw yung continue. Pero sa inyo, possible may iba pang options dito. Double check nyo na lang. And then proceed tayo. Do you have authorized representative? Pwede nyo i-check yung yes. Pero sa atin kasi, no. Kapag nga pala yes, ito yung magiging form na kailangan fill upan. No sa atin, click continue. And then spouse information. Dahil pinili natin yung single, hindi na kailangan to fill upan. Pero sa mga married, ilagay dito yung information about the spouse. Click continue. Ito na yung part na kailangan i-attach yung mga requirements. Ano-ano yon? 1. Valid government-issued ID. I-upload ito, dapat JPEG, PNG, or PDF. Hindi lalagpas ng 25 MB. Kung sakaling lumalagpas sa 25 MB, pwede nyong i-resave ulit. Bawasan nyo lang yung mga side. Ganun yung ginagawa ko. Pero possible may iba pang way para mapalit itong file size. Depende sa inyo, basta hindi siya lalagpas ng 25 MB. Click tong upload file at kunin from gallery or doon sa computer nyo nga. Tandaan, ang requirements ay government-issued ID, malinaw ang pagkakakuha. Selfie na hawak yung government-issued ID na i-upload dito. Ganito yung itsura kapag meron nang na-attach. Click continue. Summary na tayo, mabilis lang. Andito na yung mga information tungkol sa atin. I-double check kung tama lahat. Kung sakaling mali,
Pwedeng bumalik sa mga steps previously at i-edit na lang yung information. Kapag okay na, scroll down sa bandang baba, i-check itong tatlong checkbox and then submit application. Within 3 days daw, makakakuha na tayo ng notification from BIR kung approved ba or rejected. By the time na ginagawa nyo na to, I'm not sure kung 3 working days pa din. Possible baka i-update nila, pero i-double check nyo na lang by the time na ginagawa nyo na nga yung TIN number application. Click proceed. At ito na yung ORUS account natin kung saan meron na tayong transaction history na nag-request tayo ng TIN number. I-double check nyo rin yung email na pinadala sa inyo. Ito yung email na nakuha natin nung inactivate natin yung ORUS. Meron pa nung nag-request tayo ng TIN number at nag-submit ng 1904 form. Yun yung itong steps na to. And then, monitor nyo lang within 3 days kung ano yung feedback nila or pwedeng beyond pa, depende kung ano yung sinabi nila, kung 3 working days ba o 5 working days. And from there, malalaman nyo kung rejected or approved ba. Kapag approved, meron ng TIN number na katulad nito. So, meron na tayong TIN number for one-time transaction or EO98. At kapag ganyan, mas maganda na i-double check nyo kung valid yan. Paano ba gawin yon? Dito sa bir.gov.ph, click nyo lang tong robot na chat. Pwede kayong pumili kung English or Filipino. And then TIN validation. I-provide yung nakuha nyong TIN number dito. Ilagay siya dito and then yung details tungkol sa inyo, malalaman ninyo yung resulta, which is valid siya, yung TIN number na to, at andito siyang RDO. Ibig sabihin sa ang branch ng BIR naka-assign yung TIN number ninyo. Normally, kung saan yung residence na nilagay ninyo, doon yung RDO. At ganun kadali, nakakuha na tayo ng TIN number, online lang, hindi na kailangan pumunta sa branch. At tandaan na online lang natin ito ginawa, libre ang TIN number, wala itong bayad. And that's it, sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!